Sa Botolan, Zambales namin nakilala ang Samahang Lakas, isang grupo ng mga katutubong kababaihan na nakatanggap ng scholarship mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Gusto po namin na makilala po na kami mga katutubo ay kayang makipagsabayan. Ang 30 miyembro ng samahan ay nakatanggap ng training, bagong portable sewing machines at may allowance pa na 160 pesos kada araw. Layunin ng TESDA na makapagbigay ng kalidad na upskilling programs para magkaroon sila ng sariling pagkakakitaan. Isa sa mga scholar ng TESDA si Jonalyn, may asawa at may isang anak. Naiyak siya habang ikinikwento ang buhay niya noon. Nasa bahay lang po ako, mag-alaga ng anak, araw-araw. Parang nandiliit ako, ma'am, sa pagkatao ko. Kasi wala pa ako narating sa buhay. Kaya napilitang lumiskarte si Jonalyn para magkapera. Nag-isip pa ako, nag-ipon pa ako sa alkansya, ma'am. Tapos namili pa ako ng fishball. Bininta ko po muna yun, ma'am. Bagamat kumikita kahit paano, aminado si Jonalyn, nakapos pa rin ito. Kaya nang dumating ang suporta ng TESDA, nagkaroon ng bagong sigla si Jonalyn sa pagninegosyo. Nakakabuo na, ma'am, ako ng panibagong negosyo ko. Tulad, ma'am, ng halimbawa, kahit kakukortina lang, kaya ko na to. Tsaka maibebenta ko na po yun, dagdag income ko na naman. Pang bagong simula ko. Abot-abot ang pasasalamat ni Jonalyn, hindi lamang sa National Agency ng TESDA, kung hindi higit sa lahat sa kanilang congresswoman na walang sawa ang alalay sa kanila. Lubos po akong nagpapasalamat sa Bagong Pilipinas po. Lalong-lalo na po kay Nanay Bing na hindi po namin matanggap ang ganitong oportunidad kung hindi po dahil sa kanya. Mahalaga ang papel ng lokal na pamahalaan para lubos na maibaba sa mga tao at maiparamdam sa kanila ang serbisyo ng gobyerno. Katulad po dito sa amin, ulit-ulitin ko sa Zambales, nagkakaisa po kami. So kung magbababa po ako ng pondo, hindi ho magkakagulo. Kasi ma'am, lahat kami, ina-appreciate yung lahat ng tulong. Lahat po kami, masaya doon sa bawat ibinababa sa amin. Ibigay po natin lahat ng full support kasi sayang yung opportunity na naibababa ang programa. Meron naman palang biyaya na pwedeng ibaba from the national government. At para naman sa TESDA scholars, proud nilang isinuot ang kanilang mga tinahing damit. Ito ang bunga ng kanilang training na nagmula naman sa ayudang kanilang natanggap sa national at local government. Yung nagkaroon pa ako, ma'am, ng lakas ng loob, hindi dapat isipin na porket hindi ka nakapag-aral, wala ka nang magagawa sa buhay, wala ka nang matutupad na pangarap. At habang andyan po yung mga kawani ng gobyerno po na handang magbigay ng tulong, bukal din po sa puso na tanggapin yung tulong po nila upang may pakita po na hindi po sayang ang binigay nilang tulong sa amin. Dahil sa maganda ang koordinasyon ng local governments at ng national governments, may karagdagang tulong na natanggap ang mga kababaihang katutubo ng lakas. 1,000,000 piso ang ibinigay sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa nakaraang anniversary ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Kinilala rin ng Pangulo ang mini BPSF ni Nanay Bing dahil hindi siya tumitigil na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga taga-Zambales. We have covered 20 provinces and we have over 60 to go. And all because of your leadership, we are very, very confident that this success will continue bringing the government to the people. Patunay lamang ito na marami tayong magagawa sa bayan basta tayo'y nagkakaisa. Kaya kaya natin baguhin, pabilisin at ilapit sa mga mamayan ang serbisyo ng pamahalaan. Hiyakatin din natin ang ating mga mamamayan na sumali dito sa Serbisyo Fair at gamitin ang pagkakataon na mapabuti ang kanilang paghahanap buhay. Ang mga kwentong tulad ng kina Jonalyn ang patutuo na sa pagtutulungan ng national at local government, maging ang mga katutubo sa malalayong lugar, pwedeng magkaroon ng pagkakataong mapaunlad ang kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng bagong kakayahang tulad ng pananahi, napapalakas nito ang kanilang kumpiyansa sa sarili.
ramdam nilang ang kanilang mismong mga kamay ang siyang nagiging instrumento para mabago ang kanilang buhay. At ang bawat tahi ang siyang nagiging simbolo ng kanilang pag-asa at pangarap.